Ito, pag-usapan natin itong mga naglalaban dito sa lungsod ng Maynila. At yung mayor natin, huwag na natin pag-usapan yan. Pag-usapan natin itong mga sumusunod sa mayor. Itong vice mayor, congressman, at itong mga konsehal. Itong mga dapat pag-usapan dito kasi kung ikaw ay mayor, nanalo kang mayor, tapos hindi mo naman nakuha ang majority ng council, parang baliwala rin. Siyempre, una mong gagawin dyan, pakikisamahan mo yung mga konsehal, di ba? Pakikisamahan mo lahat yan, waste of time. Di ba? Siyempre, yung mga yan, pagkaunang upo niyang mga yan, siyempre, ayaw pa sa inyo yan kasi kalabang ka nila sa partido. Di ba? Kaya, mas maganda kung isang alkalde, pati yung kanyang mga katikit, dapat masuportahan. Para yung mga ipinangako niya sa atin, mga ipinangako nila sa atin na gagawin nila dito sa lungsod ng Maynila, ibadali nilang maipatupad at magawa. Kasi nga, siyempre, wala pong kokontra Wala pong kokontra na oposisyon. Diba? Kasi yan lang po ang nagpapatagal kasi sa pag-aproba ng isang project pag may mga oposisyon Diba po? Pero pinag-uusapan naman po yan sa council. Hindi naman po katulad ng mga nakaraang konseho yan. Di ba? Na medyo talagang numbers. Talagang sinasabi lamang sila kasi mas marami sila. Di ba? Ganun Ganun ang gagawin yung mga yan. Kaya magugulo lang at masisira lang ang proyekto ng isang mayor. Di ba? Kaya itong dapat manalo dito sa pagka-vice mayor, kung hindi ka tikit, yung mga independent. Di ba yung mga independent? Kasi maganda yung independent Kasi pag independent ka tumatakbo ng vice mayor, wala kang kikilingan dyan sa mga konseho, mga konsyal na yan. Kasi karamihan talaga na matitigas ang ulo na dyan sa mga konsehal. Kaya pag ikaw vice mayor at independent ka, wala kang partido, tandaan nyo po yan, makukontrol mo lalo yan. Kasi pwede mo silang sabihan, pwede mo silang pagsabihan lahat kasi hindi ko naman kayo mga kapartido at wala naman akong partido. Ako'y nakumandidato na mag-isa, kaya pasusunurin ko kayo na mag-isa lang din ako. Ganun po ang maganda. Pero dito sa mga konsehal natin, ang pagkakaalam ko sa mga konsehal ngayon, mas alyamado itong mga kaalyado nito ni former Mayor Isko Moreno Talagang angat sila kahit na saang distrito. Yung mga konsehal ni Moreno talagang angat Talagang iba yung dating sa kanila ng pagiging ulo nila itong si Isko Moreno Talagang makikita mo kahit saan sila pumunta hindi pa nga masyadong kilala, pero pagka nalaman nakasama ni Isko Moreno o kasama dito si Yormes Choice, naku, dinudumog na rin po ng tao. Diba? Hindi po ba tayo natatakot? Ha? Kaya nga ngayon, nakikita po natin lahat, kabila-kabilang panig, at napapansin din po natin na itong si Mayora ay panay po ang banat dito kay Isko Moreno. Panay po ang banat niya na para bang yung mga ginawa ni Isko Moreno nung siya'y alkalde pa ng lungsod ng Maynila, para bang wala siyang kaalam-alam. Ganun po para siyang hindi natin alam kung nagkasakit ng amnesia. Kasi wala siyang alam. Tulad po nitong mga kumakalat na to na nagkaroon daw ng pera dito sa may Paymaya na worth 48 million daw. Hindi po ma-claim ng City of Manila dahil lang sabi na ibigay na daw po. Mario Joseph, hindi po yung ganun. Kasi po kayo mayor Alam niyo po yan. Kayo na po mayor ngayon, malalaman niyo po yan. Hindi po natin pwedeng sabihin na hindi po natin alam. At kung may regularidad na naganap at may korupsyon na naganap, di sana kinasuhan po natin. Di ba mo sasabihin natin na nagturingan kayong magkapatid, nagturingan kayong mga matatalik na magkaibigan, kaya ganon. Hindi po, kung talagang gumawa talaga ng hindi maganda itong si Moreno, bakit hindi natin idinaan sa proper forum? Di ba? Idaan natin at magkasuhan natin. Hindi po yung ganyan.
Bakit mo hindi natin kinasuhan? Ay, meron naman palang hindi nakuhang pera dyan sa Paymaya na yan eh. Di ba? Yung Paymaya kasi na yan, alam ko yung Paymaya na yan, yung sa mga senior citizen. Yung 48 million, kung para sa senior citizen yan, napakaliit niyan. Di ba po ilan po ang senior citizen ng lungsod ng Maynila? At saka po, huwag na po natin nabanggitin yung mga bagay na magkakasama naman po tayo. At alam nyo naman po lahat ng mga nangyari. Alam nyo po lahat ng ginawa ni Isko Moreno. Alam nyo po lahat kung paano siya umutang, kung bakit siya umutang. Di ba po ngayon ang sinasabi na lang po natin na umutang ng ganito at hindi naman din po nagamit sa COVID. Kasama po kayo doon, madam. Kasama po kayo ron. Di ba? Hindi po pwedeng, paano natin nasabi na hindi nagamit sa COVID? Hindi sana po, sa laki ng pera na yun, kayo po ang sumunod na alkalde, dinimanda po natin. Diba? Ibig sabihin niya, pag wala tayong ginawa, ay kinukonsinti natin noon. Diba? Kung kailan kailan lumaban at nilabanan kayo ni Yorme, saka natin na sasabihin yung mga bagay na dati tinatanong sa atin ay nananatili tayong tahimik. Di ba sino pa pong maniniwala sa atin? Di ba wala pong maniniwala sa atin? Kasi po ang iisipin lang po ng ilang Manileño na talagang sinisira nyo si Isko. Talagang todo paninira natin dito kay Isko, alam naman po natin na ang Maynila, di ba, ang daming mga nagawang proyekto ni Isko Moreno dyan. Di ba? Napakadaming ginawang proyekto. Alam nyo po yan. At palakpak pa nga kayo ng palakpak noon eh. Panayang sang-ayon nyo eh. Tapos ngayon, lumaban siya ng mayor. Eh parang hindi nyo na alam yung mga ginawa natin noon. Di ba po? Lalo-lalo na nung ilang congressman, di ba? Na si Yorme mismo ang naglagay sa posisyon. Eh dati, kulang na lang eh. Naku po. Samantalang ngayon, kung batikusin natin, wala pong maniniwala sa inyo. Kasi po, ayan po noon, nung nakaraang halalan, di ba, binabatikos yan sa inyo. Yung tungkol dyan sa Divisoria, tungkol dyan sa mga yan, pinagtatanggol nyo pa po. Yung bentahan, yung pangutang, di ba? Diyan, lahat yan, pinaliwanag nyo po. Bakit ngayon, iba na naman yung paliwanag natin tungkol dyan? Di ba? Yan po yung dapat na iniisip natin kasi tayo din po ang pinagtatawanan ng ilang mga Manileño. Kasi po dati, todo tayo pagtanggi, todo tayo pagtakip. Di ba? Tapos pagdating ngayon, todo tayo kung manira. Ay wala na pong mangyayari kasi yan po natalakay na noon. Di ba? Naungkat na yan noon at na daan na yan sa ilang eleksyon na ang nagdaan yan. Tapos inuulit pa natin ngayon, wala na po. Baga sa panis na. Diba? Kasi kung halimbawang umutang ng 17 billion, sabi 17 billion, at kung ano-ano ang ginawa, naku, Mario Josep, sana dinimanda nyo. Kaso wala namang demanda, ibig sabihin niya, maninira lang tayo. Di ba kaya itong si Isko natatawa na lang? Natatawa na lang sa bawat akusa na binibigay nyo sa kanya. Di ba? Lalo-lalo ng mga congressman na to. Naku po, yung ilang congressman na bumabati ko sa kanya. Naku po, parang mga sino pa talaga ang walang utang na loob sa inyo? Di ba itong si congressman ng 3rd District, itong sa 2nd District, di ba dati nga mga alays kayo ni Isko eh. Di ba? Bakit nang tatakbo na siya parang gusto nyo siyang tirisin? Di ba? Gusto niya ngang tumakbo. Wala naman tayo magagawa. Karapatan niya ng bawat Pilipino ang tumakbo. Huwag po natin aasahan yung sinabi na hindi natatakbo. Di ba? Bata pa naman po si Yorme. Di ba? At alam naman din po natin na Manileño ang nagpatakbo sa kanya. Di ba? Kasi nga, kung hindi Manileño ang nagpatakbo sa kanya, hindi na talaga tatakbo yan. Di ba? Pwede siyang tumakbo ng senador. Wala siyang katalo-talo sa senador. Di ba? Alam niyo yan, wala siyang katalo-talo. Pero sa hiling ng Manileño na bumalik siya kasi nga, wala naman talagang nagawa. Wala naman talagang nangyari sa Maynila itong nakalipas na 2 taon. Ano ba ang nangyari dito sa Maynila? Di ba? Dumami ang parking hanggang sa kasalukuyan.
Di ba? Tapos magbabatikusin natin yung mga parking na yan. Sabihin, sinisiraan natin at sasabihin pa, tumatanggap tayo. Kung hindi ba naman mga siraulo yung mga yan, dinabatikos ko tapos tatanggap ako. Di ba? Matagal ko na pong binabatikos. Yan lang po ang binabatikos ko dyan sa lungsod ng Maynila, ang parking na yan. Pero, untouchable eh. Di ba? Untouchable talaga yung parking na yan eh. Di ba? Kaya, ayaw nilang tumigil sa parking, ayaw nilang pagandahin yung parking, eh, hindi rin po tayo titigil. Di ba? Kahit na ilang pagbabanta na yun na tatanggap natin, okay lang po. Basta't lang sa akin lang, mapatino yung parking na yan, okay na po yun. Di ba? Yan eh, kung mapapatino ni Mayor, hindi kakayanin ni Mayor ang patinuin yan. Hindi niya sasakripisyo yung parking na yan. Dahil alam niya kung anong benefits ng parking na yan. Di ba? Kaya huwag niyo akong sisihin kung bakit lagi kong binabatikos ang parking. Ha? Kasi alam niyo naman tayo eh. Di ba? Pag nakikita natin na ganyan at nakakasagabal tayo sa mga tao at sa motorista, eh, kalaban niyo po si Mamata. Di ba? Lahat ng mga kamata, kalaban niyo po yan. Di ba ngayon, nalalapit na ang halalan, tindan niyo po natin kung magpapalit ng alkalde o mananatili po tayo. Meron pa pong panahon para linisin natin. Kaso nga lang hanggang ngayon, ayaw nyo pa rin linisin. Binibigyan ko na kayo ng clue eh. Binibigyan ko na kayo ng anak po, ayaw nyo pa rin. Yung mga sinasabi ko, yan po dapat ang ginagawa natin kasi alam ko po yan kasi napakarami pong tumatawag sa atin kung bakit mahina si Mayora ngayon. Kahit ano, hindi man lang umaangat ang survey. Diba? Dahil nga dyan sa mga parking na yan. Yan nga ang nagpapasira sa lungsod ng Maynila. Kasi nga, lahat halos ng mga residente dito sa Maynila ay may mga kamag-anak yan sa probinsya. At sinasabi nila, ano ba naman yung Maynila? Puno na ng parking. O diba? Hindi mga kamag-anak dito parang madidisappoint. Diba po? Ayan po, tinuturuan natin kayo ng magandang gawin natin. Kaso nga lang po, ayaw pa natin gawin. Meron pa tayong 5 months. Diba? Sansarin na natin yan. Pagandahin na natin ang Maynila. Diba? Huwag tayong matakot. At least, hindi man kayo boto niyong mga yan, at least pinaganda nyo Maynila at tinanggal nyo yung parking sa Maynila. Diba, pag tinanggal niya yung parking na yan, yung susunod na mayor, babatikusin natin yan pag ay binalik ulit niya ang parking. Kayo naman po ang i-build up ko. Nilinis na ni Mayor Lacuna yan, tapos ibinalik nyo pa. Diba? Ganun po pero ngayon, may kita natin, wala naman tayong ginagawa sa parking at pinalalago pa natin at yung nilagay natin dyan, pakuya-kuya-kuya na lang. Wala tayong magagawa. Talagang dyan tayo matatalo. Kaya hanggang dito na lang po. Magandang gabi po at God bless po sa inyo lahat.